Ayun. Hello, hello. Mga pamangkin, ako ba'y naririnig niyo? Ako ba'y nakikita niyo? Kumusta na kayo? Paano lang ako ng isang malaking tamsak 'no, kung naririnig niyo ang aking, very, ano ba 'to? Ah, si Cynthia Villar na tinig. Paano naman kung, ako'y nakikita niyo at ako'y naririnig niyo? Sino ba na bang nandito, Ayan. Alam niyo nahihirapan talaga ako sa YouTube, parang hindi pumapasok sa YouTube itong account na 'to. Medyo, kinakabahan ako kung bakit. Anyway, kung, malinaw ba yung aking audio, can you please just, give me, i-comment niyo na lang. Kumusta naman kayong lahat? Salamat sa mga maagang nag-heart, si Nancy Paparan. Paparon, sorry, Nancy. Paparon, tsaka Paparan, medyo malayo 'yon. Anyway, kumusta na kayong lahat 'no? Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-live kasi nga ay, medyo, ah, may ganap sa aking buhay pamilya 'no, kaya, tayo ay medyo busy. Pero hindi po ibig sabihin na tayo ay hindi aantabay. In fact 'no, ang hirap makatulog 'no? Kayo ba? Nancy, ikaw ay nasa Alberta din. Kapatid, gaano na kalamig diyan 'no? Hey, Voxhub, ikaw ba, dalawa ba yung account mo? Kasi yung iyong mga post talagang sinusundan ko 'yan. Magbuhat inano mo, ginawa mo yung, I think I am one of the few, people actually, followed you from the beginning. Tama ba ako, Voxhub 'no? Kasi, napaka-ano napaka, naintriga ako sa mga post mo 'no, matapang ka din, eh. So I'm sure your page will grow very big kasi sobrang tapang ka. And then of course, sabi ko 7th, kilala kita. So full support. Um, Anyway, itong, Nancy, from Alberta ka. Anong temperature niyo ngayon, my dear? Umpisahan ko sa mga, nauna-una. Kasi kami nilalamig na, Nancy. Black Friday sale kami pero kanina yon although Saturday ngayon, malamig na. So, dalawang jacket na ako. Pero I'm sure mas malamig sa inyo. And then meron na sa YouTube nakita ko. Salamat po sa mga nag-YouTube. Anyway, it's a weird time of the day, 'no? Anong lamig, Nancy? Just curious, ano ng temperature sa inyo ngayon, sa Alberta? Kasi malamig na dito. Hindi naman po sa iniinggit namin yung mga nasa Pilipinas, 'no? Kami inggit na inggit sa inyo dahil ang temperature niyo diyan ay -20 na daw, si Nancy. Okey. Ah, -20. Nancy, inyo na 'yan, wag niyo nang padalhin dito sa bandang GTA. You you can keep that. -20, my goodness, nasa zero kami. 'No? So sa mga hindi po sanay 'no, sa mga pinag-uusapan nating temperature, just to give you an idea, 'pag ang kamay niyo po ay pinasok niyo sa freezer 'no, yung freezer part, hindi yung refrigerator 'no, dun sa taas di po ba ay ang freezing point ng inyong, freezer is zero. So dun po kayo, dun lang dun lang kayo, yun po ang lamig namin. So imagine ninyo, that's 20 times colder, -20 diyan sa mga tao sa Alberta. Aabot din kami sa gano'ng lamig. So, hindi pa kami excited, Nancy, kaya inyo na muna 'yan. Anyway, kayong pong nasa Pilipinas ay bukod kayong pinagpala sa kagandahan ng inyong, temperature, pero sa inyo na rin po yung mga baha 'no, inyo na rin po kami bigyan niyan. Anyway,
Bakit, medyo weird po yung oras natin, eh, siguro naman alam ninyo, ang talagang puntirya po ng aking channel ay of course yung mga nasa ibang bansa. Pero ngayon po ay gusto rin nating ma-cover yung bandang Pilipinas na yung maagang nag-iinat-inat na nandiyan sa Pilipinas. And I'm sure, you're ready to start your day 'no, on a Sunday. Yung iba, eh, nagsimba diyan, yung iba naman ay naglilinis na ng bahay at yung iba naman ay sana naman ay papunta na sa EDSA, 'no? And, sana po ay ibigyan natin ng isang araw ang, ating pakikibaka ng, matahimik na paraan 'no, ang ating patuloy na pakikipaglaban sa ating mga karapatan. Diyaan of course kung saan man 'no, nagugulo, mihana na din ako kasi may mga iba-ibang mga, location 'no. Ingat-ingat lang po kasi napapansin natin of course na, napapasukan, nai-infiltrate na po, itong mga, rallies and, demonstration of freedoms na 'to 'no. Kasi, actually po sa totoo lang. Hi Emily, how are you? So, ang mga ito pong nangyayaring 'to, itong mga biglang kaguluhan, hindi na po ito bago. Ito po ay nasanayan nakita na namin nung panahon pa ng martial law, at panahon ng unang Marcos. Ito po ay style nila 'no, yung, meron silang ipapasok na kaguluhan para lang, bigyan din ng rason kung bakit papasok yung mga kapulisan. Ito po yung mga kasing edad ko diyan, bangon-bangon, bigyan niyo akong backup dito 'no, resbakan niyo ako dito. Totoo 'yan, hindi po ba? Kung napansin ninyo 'no, at hindi naman ito ligid sa inyo, let me just see kung meron tayong, ano diyan, meron tayong, papanoorin ng very, very light lang, sandali lang 'to, promise 'no. Hindi ayokong nagtatagal tayo sa mga ganitong clip kasi mas gusto ko yung nagkukuwentuhan tayo 'no. Ayan, 'yan Morning's protest. The Kilusang Mayo Uno says one of the members of Bayan Muna has been arrested and they have so far allegedly been prevented by the police from seeing his condition. Representative Arlene Brosas, among those who were present in the rally, said she aims to raise the issue to the Commission on Human Rights. KMU says their protest was attended by thousands, but the police estimated it only reached around 400 individuals. So far, at 11:20 a.m., KMU and other progressive groups had already left the area. Meanwhile, Rica, President Ferdinand Marcos Jr. urged Filipinos to continue their fight for democracy, just like how Andres Bonifacio fought for it to achieve the country's freedom. During his message, read by Executive Secretary Lucas Bersamin at the 161st Bonifacio Day commemoration in Monumento, Caloocan, Marcos said the public should remember the hero's acts, including his sacrifices, to attain the freedom we have. Ayan, okay. So, marami kayong, napanood na 'no, dun sa mga sumunod niyan. Kung mapapansin niyo masyadong happy ang mga ang mga, eksenang yun 'no, masyadong, tutuusin mo para silang, yung kapulisan at, yung mga rallyista, eh, yung mga demonstrador, eh, very close 'no. Meron pa nga sa ibang mga mas malalapit na, kuha, eh, may mga nagsasabi pa na, "Oh, media 'yan, padaanin niyo 'yan." Tapos, in fact yung, ay hindi nag-a-align ang live. Anong nangyayari sa, YT ko? Mabagal yung YT, tanggalin ko? Hindi ko masyadong, alin yung mas nauuna sabi ko? Nauna yung Facebook o yung YT? Anyway, sige mamaya na natin problemahin 'yan 'no, kung, problema yung YT ko sa Facebook na muna tayo para tayo magkakuwentuhan ng husto. Anyway, yung nangyayaring yun, kung naririnig niyo yung mga discussion nila habang nagtutulakan kuno yung mga rallyista, nagtataka lang ako 'no, sa dinami-dami na ng demonstrasyon na nangyayari na napakaluwag naman ng, gobyernong ito sa mga nakaraang mga rallies ng mga pula, eh, 'no.
Papansin niyo hindi naman sila ginagalaw, wala namang problema, kung wala namang tulakan-tulakan, kemeroots na nangyayaring ganyan, bigla na lang 'no, bigla na lang parang tumulak na lang bigla 'no. Sige titingnan ko yung YT ko, paano kaya ang problema sa YT nito? Wala siyang mukha, sabi ko 7th. O sige, tuloy na lang natin sa Facebook 'no, iyanan muna natin yang YT at i-delete na lang natin siya mamaya. Anyway, kung pakikinggan niyo yung mga salita-salita 'no, yung mga dialogues between kasi hindi naman nila talaga yan kinapture, naka-capture lang yan 'no, yung mga, "Oh, media yan, papasukin niyo yan." Oh, yung parang ano talaga, tapos may mga nakangiti at saka bakit may mga minors, may mga bata 'no? Kung makikita niyo ba yung ibang mga video captures, may mga bata bang naghahampasan, nagtutulakan sila nung mga, pangharang nila. So, obviously, they're not concerned about the children. So, parang ang iniisip ko na, bakit biglang merong ganito na hindi naman nila dating ginagawa 'yan. And beside 'no, yung pinakita kong, particular, clip na yun actually nandun pala si Brosas 'no, at nagli-lead siya ng rally-rally. So, hindi na talaga na lang nila tinatago 'no. Yeah, this was the Liwasang Bonifacio group 'no, La Isla. That's why sinabi ko nung opening ko pa lang is mag-ingat kasi talagang, kung yung sasamahan niyo, iba-ibang mga grupo 'yan. So, make sure na yung gusto niyong samahan talaga is kung yung ating pakikibaka, regarding the, big mistake ay dun talaga kayo. Baka mamaya, masama kayo sa mga kampon, mga hinayupak, na kampo nila Brosas, ay yari tayo diyan. Kagaya niyang particular pinakita kong slide na yan, nandun pa si Congresswoman Brosas daw, which alam mo sa akin, I know karapatan yan bilang pangtao to express your freedom and, express, your freedom of speech and opinion. Pero parang sa akin kasi 'no, dahil sila ay kinatawan na representante, hindi lang naman kasi nila represent at this time kung ano mang partido yung kanilang pinasok, 'di ba? Nire-represent na rin nila dahil sila ay party list ang Kongreso. So for them to be acting, in that particular manner, medyo ano, parang hindi na siya natatama dun sa, posisyon na hawak nila. Tapos, nagulat pa ako dun sa particular slide na yon, sinabi niya, ire-raise pa daw nila sa Commission on Human Rights yung pagho-hold ng isang, rallyista na yon 'no. Kasi meron daw silang isang rallyista dun sa slide, dun sa particular, video na pinakita ko yun, eh, meron daw kinuha na isang rallyista na hindi pinapakiusap pakiusap rather sa mga, pinuno ng mga nag-rally na yun, including her 'no, at siya'y magrereklamo sa Commission on Human Rights. O 'di ba bonggacious, samantalang yung ginawa sa Kingdom of Jesus Christ, eh, dedma, panis ang ang, Commission on Human Rights. Tapos yung nangyari kila attorney at hindi na 'no, yung ibang mga nasa, House of Representatives contempt list, yun na-penalize, wala, kiber. So tayo pa ba ay, ah, aasa pa 'no, unless, alam mo na rubbing shoulders lang sila, ay elbows rather ng, Commission on Human Rights, eh, wag na tayong magtaka. Sabi nga nila, Isla Greta, feeling entitled ang bruha. Ayan, pero alam mo, na Isla, may konting, naliligayahan naman na ako ng konti-konti kasi nakaka-rest back naman na tayo ng konti paunti-unti. Although, ang inaalala ko, eh, baka ito ay isang malaking telenovela lang 'no. Ano ba 'to sinasabi ko?
Actually, it was the reason na nag-live ako ngayon 'no. Saan ba nag-umpisa lahat ito? Nag-umpisa lahat ito of course sa nangyari, na nangyari na, nagalit na ng husto si ating, VP and then dahil unti-unti 'no, nakita niyo kung gaano katapang ang ating, VP na hinarap niya itong lahat, the unbowed 'no. Hinarap niya itong lahat at hindi niya talaga inuurungan 'no. The apple doesn't really fall too much, far from the tree. In this case, dun nga sa aking post sinabi ko, kung si, PRRD ay atapang-atao, naku ang kanyang anak ay atapang, babae din, Amazona, 'di ba? Ah, Ngayon naman kung ang ama ni, kung ang pag-uusapan naman natin, sa mga Marcoses, well, the apple also didn't fall far very much from the tree, 'no? Medyo ang nangyari lang po, talagang kung gaano din kagahaman sa kapangyarihan yung ama, tinriple pa ng anak. Ang pagkakaiba lang po, ang ama ay medyo matalino, magaling, sobrang talino nun, 'no? Ah, ang anak ay medyo pass, 'no? Next next subject. Next topic. Okay. Anyway, bakit ko po 'yan nasabi 'no, 'di po ba nga ay naglabas siya ng isang sinasabing dramang, text na, kunwari nai-leak daw. Marami na po ang nagkuwentuhan tungkol dito 'no, I will just like also of course to continue further kasi marami na rin nangyari after that. So, nilabas yung text na 'yan ni Katunying, I love you Katunying, 'di ba? Si Katunying na 'wag niyo masyadong pagkakatiwalaan kasi talagang tagilid naman 'no, nung, kinondena niyo po niya ang, sinasabing katiwalian or corruption sa, Congress, ay sa corruption 'no, sa administration ng Marcos, he never held anybody accountable for it. Basta sinabi lang niyang talamak ang korupsyon. Well, ay totoo naman 'yun, hindi naman siya nagsinungaling do'n. Pero the point there is he never held anybody accountable para malinis pa rin siya kay you know who. Close pa din sila kaya yung mga kaartehan na 'yun at saka sino naman yung ng private text na 'yun na, pinadala niya sa lahat ng congressman. Ano ba akala niya 'no? At no less than Tunying ang nagpakalat nun. So, yung mga kadramahan ba, kabobohan na ganyan. Minsan 'no, tinatanong na natin sa sarili natin, bakit kaya sa gobyernong 'to, puro mga pambihira at mga hindi kapani-paniwala, kataka-taka at mga parang nagsulat lang, sabihin na natin nagsusulat sa mga Batang Quiapo, teleserye, walang katapusang pambihira. Yung mga 20 years ng buntis yung, bida o kaya naman yang alam ba yun, yung dalawang yung asawa, kasama yung kirida sa bahay, mga ganong kuwento. Parang ganito nangyayari sa ating gobyerno ngayon, ano yung mga, parang isang napaka-pambihirang teleserye. Siguro nga, totoo 'no, na ito ba'y dahil sa ang mga nagpapatakbo sa atin, wala din sa wastong, masyadong buhay ang kanilang imahinasyon 'no, masyadong creative ang kanilang imagination na kulang na sa common sense 'no. Kung ikaw ay nag-iisip na tao, wala ng logic. So maliban doon, ang nangyayari, nangyari na pinalabas niya yun ay parang para pampakalma 'no. Ang dating nito ay pampakalma. Lahat ng mga sumunod na nangyari, parang, patayin or subdue 'no, to temper the situation kasi umiinit na, nagsisilakbo na yung, damdamin ng mga tao. In fact,
Alam niyo nung nag-umpisa yung EDSA Friday na yan, nakakaawa pa man, si Princess Maui, sana kung ako'y naririnig niya 'no, naawa ako dun sa mga grupong yun kasi napakakonti nila, minsan sila-sila lang 'no, yung mga vloggers, minsan 10 lang ta's daan-daanan lang sila. Alam niyo, in fact yung titignan mo sila, walang pumapansin sa kanila, minsan nag-uulan pa 'no, umuulan tapos nilalakad-lakaran lang sila. Nakakaawa. Pero sila talaga yung nag-stay, sila yung nanindigan. Ito si Princess Maui napakalayo pa nung tirahan niya 'no, talagang yung kaniyang pinagdadaanan every time na siya ay, pupunta pa ng EDSA, hindi biro-biro 'yan. Minsan may binabaha pa 'yan 'no, mapupuwersa silang mag-hotel. Tapos ito masakit, pinagbibintangan pa sila. Na ano ba, may mga pera na binibigyan binabayaran sila. Kaya sabi ko, "Kumusta kayong mga bayaran DDS, nakuha niyo na ba yung ₱500 ninyo?" Ay naku, itong si Jean Fajardo alam niyo, yung babaeng hindi kumukurap 'no. Ah, Diyos ko nung nakita ko naman yung sinabi niya na, alam mo yung nabayaran daw, merong nakahuli daw na nagbibigay daw ng pera, tapos hindi 500 daw pinangako, 200 na lang yung Mariosep naman. Jean Fajardo, kung nakikinig ka man 'no, magbuhat na nakita kita sa telebisyon. Wala pa akong narinig na totoo sa mga sinasabi mo. Sa totoo lang 'no, hindi lalo na nung KOJC, ikaw pa naman ang mukha ng PNP 'no. Naalala mo sinabi ni Marcos na walang baril na pumasok. Ilang libong military ay pulis ang pumasok, walang baril. Kung may kalokohan lahat ng KOJC habang natutulog yung mga PNP sa loob, ni-rat-rat na lahat kayo tutulog dun, eh. Eh, ang nangyayari pa'y pinagdadasal pa dinasalan pa kayo ng husto. Anyway, that's long, gone now at, nananahimik po ang KOJC at, sa totoo lang madami din yung nagsasabi bakit, hindi sila sumasali 'no, at sana'y maintindihan natin ang kanilang kalagayan ngayon at, hindi po natin lubusang masisisi yung mga, KOGC kung bakit, hindi natin sila nakikita physically, but I believe na in other ways 'no, like yung patuloy nilang pagko-cover ng totoong mga balita is already big enough. Ang tindi po ng pinagdaanan nila, and for them to recover from this is going to take a long, long while with, a lot of trauma kasi yun 'no, lahat yung dinaanan nila very traumatic. In fact 'no, I was concerned about how they were kasi yan dapat they will go through, very extensive therapy, yung mga batang nandoon, yung mga nagkaroon ng mga breakdown. Anyway, that's one topic 'no, altogether. But what I'm saying is that balik na naman tayo kay Jean Fajardo. Si Jean Fajardo, parang walang ano 'yan, feeling ko 'yan binabasa lang niya yung sinasabi niya pagkatapos, ewan ko ba, pagkatapos nun maglalalaklak yan ng maraming bote ng alak para mamanhid lang siya sa lahat ng kanyang pinagsasabi 'no. Anyway, we go back to that. Ah Maraming sumunod na mga pangyayari na, pinapakita talaga na pinapakalma ng administrasyong 'to 'no, to the point na meron pang tayong naiisip na, "Uy, meron bang hidwaan, namamagitan between, the, palace and of course yung House of Representatives." Pero kagaya nga ng sinasabi ko 'no, para itong malaking teleserye 'no. 'Wag kang basta-basta maniwala 'no. Kasi biglang merong naiiba, nagtu-twist ba yung kwento na yung patay biglang nabubuhay, parang gano'n. So, 'wag kang naniniwala basta-basta 'no. Ah,
yung, ano ba yung mga sumunod na pangyayari 'no, yung do not impeach, sabi ni Marcos. Eto natawa ako dito. Ano ba sabi ni ano, teka meron yata akong isang merong isang, post dito na natawa talaga ako kasi, teka, meron pala akong post ni Jean. Yung tungkol ba kay yung galit na galit ba sila ano, sila Brosa, sila, ah, Castro at saka si ano, si Raul, si Raulo, 'di ba? Galit na galit kasi sinabihan daw sila ni Marcos ni BBM na, wag mag-impeach yata ano, at tapos sila ba ang, medyo nagalit-galit ba na sabi nila, "Wag niyo kaming pakikialaman. The House of Representatives should not tell us what to do." Oh, 'di ba? Grabe na yung sungay nila, eh. Teka lang tingnan natin, may post ako dun, eh. Kasi si Pards ko, matagal na kaming hindi nag-aano, 'no, nagla-live kasi nagkakaroon kami ng, ano, sa schedule, nagsasaliwa, hinahanap eto, eto tayo. Matatawa tayo dito talaga. Sana, eto, 'di ba ito? Yan, alala niyo 'to? Makabayan hits Marcos, Malacanang shouldn't tell House what to do. Oh, 'di ba? Oh, o 'di ano na, kumusta na yung mga sungay niyan, 'di ba? Kasalanan talaga nila 'yan. Kasi itong mga 'to, 'pag pinapasok niyo 'yan 'no, ang agenda talaga nila, 'yan ang isusulong nila at meron silang, entitlement. Pinaupo niyo na, 'no? So anong nangyari dito? Sinasabi nila, executive, 'wag niyong sasabihan yung yung, legislative kung ano ang dapat gawin. At nagtatayo pa yata ng union sa loob ng House of Representative. Siyempre tutuusin niyo 'no, ito ay magiging bentahe o advantage kung pag-usapan natin, ang interes ni Martin Romualdez 'no. So, parang talagang attack dogs na niya itong mga, makapulang 'to na sa totoo lang, meron tayong dalawang, theories diyan. Yung una diyan is nilamon na din sila ng sistema 'no, although meron silang pansariling interes, nakita na rin nila kung gaano ka kalaki ng puwedeng, mapapakinabangan kung sila'y patuloy na nakaluklok diyaan sa Kongreso at, take active part in the, government itself. So, nakita na nila 'yan. So, doon, medyo, nakita natin na kumontra 'no, medyo ewan na natin kung drama o ano, 'yun ang problema do'n 'no, mga pamangkin. Hindi natin alam kung totoo lahat 'to between yung instruction ni Marcos or he knows wala siyang anong tawag impluwensiya kung ano man yung gustuhin ng House of Representatives tungkol sa impeachment ni, Inday Sara. So, wala 'yan, kumbaga propaganda lang 'yan na malinaw. Pero ito ba ay ipagpapahiwatig na gusto niyang kumalma ang sitwasyon? Maaari, 'di ba? Kasi what's the point? What's the point of sending that kung, hindi ang sinasabi niya, kalma-kalma. Actually itong si, Juan Ponce Enrile 'no, si JPE 'no, nagbigay ng kanyang, advice, suggestion 'no, na mag-isip-isip daw, magkalma-kalma at, alam niyo na baka daw pagsisihin ang mga pangyayari. Well, he should know, he was there 'no. Kaya ang unang reaction ng mga may edad kagaya namin 'no, sila Pards at kung sino-sino pang nanggaling sa martial law 1 at panahon ni Marcos is, "Anong pinagsasabi nito?" Hindi ba sila nila ano, nila Ramos, ayan, sila yung
nagpapaikot ng utak noon ni Ferdinand Marcos Sr. At yan ang kinalagyan niya, no? Meron pang isang attack na military noon si Marcos. Iyan yung si Fabian Ver, no? Sa mga buhay na noon, no? At mga aware na. Si Fabian Ver ang tore at ang marbil ni Marcos nung panahon na yon. So meron din siya. No, so kaya nga sabi natin, ang playbook nitong si Baby M ay parehas talaga ng playbook ng tatay niya. Pero ang pino-point out ko lang is that JPE, ang pinoint out ko lang is si JPE is nandito pa. So nakikita niya lahat ng, alam nyo, bumaligtad lang si JPE nung tagilid na rin si Marcos. No? At tumulong siya sa pagpapatalsik. Kaya nga ang question natin, sino ba yung pinaka-terribleng balimbing na nabuhay pa, no? So isa na siya diyan. So ang pagkakaiba ngayong panahon na to, La Isla, is that nakita ni JPE ang pagkakamali sa unang Marcos. Nakita niya lahat kung sila yung nagmaniobra niyan, kaya kasama sila Fabian Ver at yung mga Romualdezes din. Sila din yan eh. Alam niya kung ano yung mali, kung ano yung dinaanan. Kaya yan gumaganyan. So sa tono ng mga pangyayari ngayon, di ba, La Isla, is kapag tuloy-tuloy yung mga pagtitipon dyan sa EDSA na yan, ang spark dyan, konting mitsa lang, di ba? Sisiklab talaga yan. So talagang ingat-ingat sila dapat dyan. No? Yung minamaliit nyo, tingnan mo, ano ba yung umpisa ko kanina? 10 lang sila Princess Maui. No? Si Princess Maui was an unwilling leader. Hindi siya yung ulo dyan. Naiwan siya, 'di ba? Kaya lang yung samahan nila at yung cause na napamahal na sa kanya. Kaya nag-iiyak yan eh. Kung balikan niyo yung isang live ni Maharlika, talagang hagulgol si Princess Maui at talaga naman tayo ay naantig ng bonggang-bongga kasi nakita natin yung hirap niya. Ay nangitim-ngitim na nga ng konti. Sobrang init. Napaka niyan, flawless ng babaeng yan, no, si Princess Maui. Ngayon yung iyak niya talagang nadala tayo sa sobrang pinagdaanan din ni 'di ba, La Isla, talagang umupo siya. Hindi niya nakita 'yon. Kung hindi, balikan niyo lang first time. But I thought she felt both relieved that she's not alone. Tama, Nancy, she's no longer alone in this fight. Kasi may mga taong nagsasabi siguro na para na lang mga baliw tong mga 'to, no? Alam mo ba yung overseas kasi sanay na tayo doon, no? La Isla, yung mga poprotestang mag-isa. Nakikita natin yan, no? Mag-isa sila. Kanina nga nasa IKEA kami, biglang may lumapit sa amin. Nag-iisang mama, lumapit tapos sabi lang niya is, "Jesus loves you." Sabi niya, no? Ako naman, kumakain ako ng hotdog, ano daw? Ulit niya. Jesus, I am so awed by the type of bravery and conviction ng mga ganitong klaseng tao. Kaya talagang nagbilib ako sa grupo ni Princess Maui. Na I think because maybe in their heart of hearts, again, is alam nila tama yung ginagawa nila. And these were vloggers, no? Yung mga kasama niya, La Isla. Hindi pa yung mga vloggers talaga na big time, no? I mean, pare-parehas lang naman tayong mga small time pa na vloggers. Pero these were people na I felt
who believed in the cause, and that's why they stayed, no? Every now and then, nandun pa si, minsan yata before the spokes, Harry Roque, uh, well, I can't say went into hiding, no? Stayed away from so much, ano ba to, coverage. Yun yung last, ano niya, nung na-release siya, di ba? Tama ba ako? Yun yung last visitation niya, doon sa live nila, ng EDSA Friday group. Anyway, now, where are we now? In the last, I think, merong marami na. I was thinking siguro 50,000 at least people came in the last 2 days. So, it's Sunday again, no? Pakiusap lang, no? Kung sanang may time kayo, pumunta kayo. We know that right now, they're no longer allowed to be in the area of the shrine. Ito naman, no, meron ngang post itong si Joey na medyo hindi ko na masyadong ipapakita kasi mas masarap pa yung usapan na ganito, no. Yung binabawalan daw sila sa shrine, ganon, kasi nga it's a private property at uulit-ulitin ko naman, yun nga, bawal daw magmura, and I understand siguro dahil sa ewan ko, bawal sigurong magmura kapag yung nasa harap ka ng simbahan. It's probably, we don't know, no? Kasi again, I'm not a religious fanatic. I would just say that if you are so mad, honesty sometimes allows you to do outburst, no? Kasi 'di ba, ang sinasabi nila yung prayer daw yung pinaka totoo na emotion mo na gusto mong ilabas. So kapag nagmura ka ba, palagay mo magagalit yung Diyos doon? Di siguro, lalo na kung pinapahayag mo lang yung iyong totoong nararamdaman kasama na yun. 'Di ba, Joey, no? Kung naririnig ka, Joey. Kasi kung minsan kailangan mo siyang ilabas ng gano'n, I don't think the God that's supposed to be good, no, ayoko mag-talk ng religion, is going to punish you just because of that. Do you understand what I'm saying, no? Anyway, ire-relate ko lang 'yan, bakit nung Diyos mio, nung Kingdom of Jesus, yung sinasabi nilang, it's inappropriate. Bakit yung sa Kingdom of Jesus? Nothing that happened during the Kingdom of Jesus siege is appropriate. Walang tama doon, kahit isa doon. And yet, walang nakialam. Nakialam ba ang palasyo? Hindi. Sinabi pa nga, walang barel, wala lahat. Tama. Ang heartbeat nandoon. 'Di ba? So, talagang makikita mo yung inequality, 'di ba? Yung oo nga, Lea, 'no, yung PI kasi Filipino Expression. Ano ba naman kaya yung murang puwedeng ano, anong magandang, pasensya na po kayo mga putang-ina niyo, gano'n? Hingi ka muna. Hindi hindi ko maintindihan, 'no? At saka isa pa 'to, 'no? O sige, do'n tayo sa mga pari, 'no? Alam niyo, kailan pa naging self-righteous? Anyway, sige. Yung bang alam mo na nahihirapan, may nakikibaka. Nakikibaka yung mga taong nasa harap mo. 'Di ba bilang pari ang puso mo dapat nandun? 'Di ba, yung walang portalet. Sa totoo ba, sa totoo lang, 'no, ako mismo kumontak ng ibang portalet, ng ilang portalet company, di ko na lang sila babanggitin, 'no, lumalabas sila lagi ngayon sa aking page, sa feed ko. Alam mo, hindi sila pinayagan. Bago sila lumarga kasi may mga nakita na sila na pumunta ta's hindi pinababa. So ngayon ginawa nila is tumawag sila MMDA, tapos hindi rin sila pinayagan, hindi daw sila puwedeng magbaba. So, bilang tao, 'no,
kung ikaw ay tunay na alagad ng Diyos, alam mong lumalaban ang mga nandiyan sa harap. Bakit naman hindi mo papabayaang maglagay sila ng pwede nilang gamitin? 'Di ba? Dahil lang hindi ka naniniwala sa sa ginagawa nila. But, as a human being, hindi na bilang pare, hindi na, eh. Yung bang alam mong maghapon silang nandun sa init ng araw, pero hindi ko alam, mahirap talaga 'no, kasi baka nakaka-offend ako ng mga, religious, dito, and I'm sorry na kung gano'n yung tingin niyo sa aking sasabihin. Pero ito po ay bilang isang tao na lamang, 'di ba? Bilang isang tao na lamang, you are not talking about 10 people anymore. You are talking about hundreds, thousands of Filipino people who have a common belief. So, baka naman may tama din sa pinaglalaban nila, and because of that, you owe it to them as a priest to help them out. Hindi na yung makiisa ka sa pinaniniwalaan nila. Kung bilang tao man lang, tulungan niyo magkaroon ng sariling banyo, magkaroon ng disenteng palikuran, 'di ba? Yun lang ako, kaya nailing talaga ako, nailing nga ako na, ano ba 'to? Ay, gano'n na ba ang mga pari ngayon? Gano'n na ba? I don't care kung private property 'yan. I don't care. Alam nyo, nung lagay nyo diyan na EDSA will always be a symbol of whatever freedom we thought we got during 1986, at the 1986 EDSA revolution, which I don't want to attribute anymore. Actually, ayoko ng ano yan kasi isa ring pagkakamali yun. No? Pero the point there is, ginawa yung private property niyan. Hindi naman ibig sabihin ni hindi na sila puwedeng gumawa ng action malapit diyan. Kasi yan yung simbolo niyan. Kasalanan ba nila? Binili niyo yan pero hindi niyo binili yung buong kahabaan ng EDSA, 'di ba? At kahit paano, 'di ba, hindi ba mas lalo kayong magkakaroon ng, kung gusto niyo man lumawig ang inyong mga, sinasakupan diyan, or yung mga, believers niyo diyan. Kung tinulungan niyo yan, malamang, mas dadami pa yung mga parishioners niyo diyan. Ngayon hindi. Instead na na maganda yung inyong naging imahe, patuloy lalo pa kayong nasabihan na, may kinikilingan kayo. Sa totoo lang, I don't really care. Sabi ko nga kung sa kanila yon. In the mere fact that you are priests and you are a religious faith, the first thing that you should have done is act humanely. 'Di ba? Be be aware of, kasi ano ba 'yan, mabait lang kayo sa mga, gagawin niyo lang ang inyong mga pakikipagkapwa-tao sa mga taong may, sampalataya sa inyong relihiyon or sa kung ano man what you stand up for. Hindi tama, kasi I thought for a while na kayo ang unang-unang makakaintindi sa pangangailangan nila. Anyway, that's the reason why, I may not have that strong faith anymore. Kasi yung mga ganyan, action kasi speaks louder than words. Kahit ako'y, sabihan mo ng sabihan ng mga bersikulo 1, di pakling, mga gano'n-gano'n, kung ginagawa mo naman ay taliwas sa sinasabi mo, pasensyahan tayo. 'Di ba? Tama, granted, binili, nabayaran ba ang, may sinabi si Lea, no? Sabi ko 7th, correct me if I'm wrong, but EDSA is a reminder of freedom of expression or Filipinos democracy. Tama, hindi nyo binili yung ideal niyan. Hindi nyo nabili yon. So, kung sino man yung gustong sumalampak dyan sa harap, isa man siya o madami, you cannot tell them to keep quiet, anak ng hinayupak. Pati ba naman yung ingay, nabili nyo din, 'di ba?
O mamaya tatamaan na ako dito sigurado kasi mga pari yung binibira ko. Pero yun yung point ko doon, di ba? Sabi ni Leah Pearl, sanay kasi sila, parishioners nila ay middle and upper class. Naku. Ganun ba? Alam nyo ba, wag na natin anuhin sa religion, no? Ayoko nag-uusap tayo tungkol sa religion. Anyway, tutuloy natin. Ano pa yung mga kasunod na mga simbolo na medyo nagpapalamig ng unti-unti ang big mistake administration dahil nga nakita nila gaano katitindi ang mga DDS, no? Yung sinabi din ni BBM na open to reconciliation, never say never daw, yung mga gano'n, pautot niya. Ano ba yung sabi ni Sarah? Wala, parang no turning back na, no? I think si Pards and we talked about that na this has already gone way beyond reparable conditions. Hindi na. Ituloy na to, itutuloy or manahimik na lang at umalis na sa politika. No, ganun kasi yung mangyayari diyan eh. It's too pangit na kasi kung bigla na lang silang kiss and makeup. Maniniwala pa ba kayo? Kiss and makeup 'yan, 'di ba? Para yan maging mag-asawa na nagtaksil na sa'yo parang hirap-hirap nang magkaroon ng pagtitiwala. Hindi na mababalik, no? Yung dati, and it will not be healthy anymore. At saka masasakit na yung mga nangyari. Tsaka napahiya na sa buong mundo, gano'n, no? Hindi madaling pinagdadaanan ni VP Sara kasi matindi kung ako siguro yun na ako. Either malamang di na ako nagpakita sa mundo ng politika, ganon. Or mahirap, no? Yung ayoko man banggitin uli, no? Na lang, they choose to live this world in another way, no? Maalala nyo sila, yung isang general pa, no? Yung hindi kinaya, yung mga ganitong trisyon, no? Panresyon, pressure, na ginagawa para sila'y manahimik lamang, no? So, pero siya ay kakaiba. Kaya mahal na mahal natin, no? Gusto natin siya maging presidente. Ay, naku, kasi malamang kung itong si BBM ay nakatago sa saya ng kung sino-sino, malamang itong si VP, kung kailangan may girahin, ay mauuna pa yung manapak ng mga kung sino man yung gustong lumupig sa atin. No? That's the kind of president I want because I know she will defend me. She will be able to defend me and I will be defending her at the same rate. Bakit ako magtatanggol ng presidente? Hindi ako kayang panagutan, no? Lalo na yung, Diyos ko, nakikita ko yung military natin ngayon, no? Yung AFP ba? Nakita nyo yan, no? Tinuligsa ng troll, nag-off ng comment, tapos hinahamon nyo yung China, may nayupak kayo. Anyway, tapos ano pa, isang sign din na nagpapalamig, di ba yung funds, yung pera, tinanggal sa BICAM, tinanggal yung pera, di umano na dapat sa AKAP. Yung pera ba ni allowance si Martin Budots Romualdez. Mamaya, na ako nito. Di ba yung wala pa ngayon, hindi na-approve yung particular na part ng bill, no? Yung batas na yon nang bibigay sa kanila ng limpak na ayuda money. So, doon nakita mo nung sa interview, no, medyo yung mukha nila ay parang malapasas, hindi mo na ipinta kung anong nangyari. Sabi niya siguro nawalan siya ng pera. Anyway, isa yon sa mga parang pagpapalamig
no? Hindi nakalusot 'yon. At siyempre sino ba yung may ano do'n, sila Amy Marcos, hindi yan pinalusot, sila Bato, no? So, do'n ay parang, again huminay-hinay, no, ang mga bagay-bagay, no. So, pero tayo kasi 'no, lalo na yung mga DDS tsaka sila VP, hindi na rin naniniwala sa mga ganyan, yung palamig-palamig sa malamig. Hindi na, tuloy-tuloy na 'to, 'no. Kaya, kahit ano pa yung ayaw, kadramahan na nangyayari ngayon na mukhang, pinapakita nila na nagbabait-baitan, na reconciliation para hindi na lang daw, magulo at para magsilbi na lang sa taong bayan dahil waste of time ang impeachment. Jalo. Hindi po kami naniniwala. Nakita lang ninyo kung gaano kagalit ang taong bayan, 'no. Siyempre alam niyo medyo nakaka, ah, minsan nanghihina din tayo kasi kung minsan nakita natin walang masyadong tao dun sa location, sa EDSA ta's biglang dadami ng tao, yung parang gano'n lang din po 'no, sa mga medyo bata pa sa inyo 'no. And this I will have to attest, I was there. Yung pong EDSA revolution, oo, hindi naman yun ang pina-pattern o ginagaya natin 'no. I'm just telling you what happened din. Hindi matagal din po yan, mga maliliit. Tapos yun nga, biglang na lang sa isang iglap, nagkaroon ng malalaking mga tao na dumating at yun nga sabi nila may simbahan kasing namagitan, at meron ding militar. But, ako naniniwala ako na sa time will come, they will wake up or kung hindi man yung simbahang Katoliko, may mga malalaking organisasyon. Ngayon kasi alam mo, walang mga, OFWs na talagang, naging malaking parte nung panahon na yun. Kasi wala pa namang internet. Kayo naman, 'di ba, ang paraan lang nating mag-usap ng panahon na yun, maniwala kayo't hindi, wala man masyadong computer dun. Ano ba yun? Oo, yung computer namin nun yung malalaki pa, yung kulay green yung monitor tapos pinag-aaralan namin yung 0110 yung language ng computer. Oh, 'di ba? Tapos floppy disk pa yung ginagamit namin. So, wala pang internet din. So, kung ikaw ay makikipag-usap sa ibang tao nun abroad, kailangan mo pang lalo na kung wala kang telepono, o La Isla, Voxab, Lea Pearl, kailangan mong pumila sa telephone company, pila ka sa PLDT, dun ka magtatawag. Tapos pipila ka dun, ang per minute, ang mahal. So, paano ka maghihikayat ng mga tao sa Pilipinas o sa ibang bansa kung ang mahal-mahal ng bawat tawag sa telepono? So, hindi talaga yung mga OFW at that time is hindi talaga sila, ano ba yun, hindi hindi naman useless, hindi sila a force yet to reckon with except for the fact na nagpapadala sila ng pera, pero yung kanilang ganitong mga pananaw ba ay hindi madaling i-air out kasi yung ang hirap 'no. Julius Zhao, shout out mga ka-MIRC daw. Oo, 'di ba? Radio Veritas, tama, Lea Pearl, 'di ba? Ang hirap. So, hindi talaga siya ang mga OFWs, mga immigrants abroad, I don't think they were a big factor. Please, correct me kung nagkakamali ako, no? Pero ngayon, sabihin na natin na they took the place nung mga sektor ng lipunan na hindi naglalaro ngayon. At ang maganda sa atin, Lea Pearl, is of course, a big chunk of the income of the country is coming from our remittances, 'di ba? Kaya may say tayo. No, ang maganda sa atin is nakikita natin from the outside what's happening from
inside. Mas higit pa siguro sa mga hindi nakakakita diyan sa Pilipinas gawa ng they're very busy taking care of life and earning money. Tayo yung nasa labas and we can see all angles, lahat ng balita, no? So, lahat ng balita from all sources. Nakakainis nga, no? Kayo ba'y nakakakita ng mga balita galing India? Yung iba-ibang version sa US, yung kung ano yung ginawa ni VP, no? Talagang yung bandang huli lang kinukuha nila yung threaten daw tineten daw niya yung life ng first yung mga ating mga leaders, no? Doon sa leaders na yon nilagay nila si Big Mistake, tapos si Martin R. And then nandun si Lisa Marcos. Leader na pala siya. Kailan pa? Anong posisyon? Anyway. Yun. So, talagang yung mga kwento, no? Kung pwede lang bombahin talaga natin na hindi totoo yan. Pwede ba mag-research kayo? The problem is this, no? Ang galing talaga din nila ipakalat na lahat pa naman ang mga DDS, no? Rabid talaga. Kapag may nakita tayo, siguro mga libo-libo kagad yung aatake doon, no? So, pinagbibintangan tayong mga trolls na bayaran. 500 pesos. Diyos ko po. Sa inyo na yung 500 nyo. Padalan ko pa kayo para lang manahimik kayo. Tapos ayun, no, walang balita noon, total blackout. Ngayon, di ba, Lea, nung panahon natin, panahon sa martial law, 1986 talaga, hindi mo alam. Kasi nga, yung communication talagang very, very problematic. So, talagang yung simbahan, kasi yung mga sermon nila, yung mga pare, hindi na natin kailangan ngayon yan kasi meron ng internet. Kaya yung uutusan kayo ng religious faith nyo. I don't think it's going to be that influential anymore. Talagang ang tao na lang ang maninindigan no? Ang tao ang maninindigan, gusto ba niyang gusto ba niyang sumali or hindi, no? Pero tingnan niyo yung mga kalye serye, no? Kalye survey. Ito na lang sa kalye survey, no? Mga pamangkins. Ito, hindi ko rin, siguro from time to time, tingnan nyo din yung ibang mga vloggers. Tingnan nyo rin pero huwag kayong magkiklik, wala kayong gagawin. Basta tingnan nyo lang, dumami pa yung views nila. Makikita mo talaga yung kabaligtaran ng kwento. Alam nyo yon, yung napaka-uninformed nila. Halimbawa sa confidential funds, yung sinasalsal talaga yung maling version ng kwento. Tapos, ang mahirap kasi doon, like for example, sa Kalye survey, no? Siyempre, baka mamaya, yung sinasurvey talaga is yung mga maka-Duterte. Pero hindi, random yan So, out of the 10, minsan, isa lang yung tataliwas na hindi Duterte. So, it's hard for me to even fathom or to even understand kung bakit sa kanilang mga minsan sa survey, yung mga okta-okta survey nila, napakababa. Napakataas ng rating ng kasalukuyang administrasyon. Sa anong dimension po sila tumaas at ano po ang kanilang ginagawa, no? Lalo na ngayon, baon na baon tayo sa utang at wala naman tayong nakikitang matinong proyekto. Oo, na-miss ko na talaga yung Kalye serye. Oy, alam nyo ba, nandiyan nang galing ang Eat Abroad, no? Sa Eat Bulaga. Kaya talagang hindi ko na lang napalitan ang aking pangalan kasi gawa ng nandiyan na yan mahirap papalit-palit, hindi naman tayo masyadong techie. Anyway, ano pa ba yung ating pag-uusapan? Ngayong araw na to, sana sabay-sabay nating kalampagin yung ating mga kamag-anak na kung pwede pumunta sila doon sa kung saan nangyayari ang pagtitipon. At of course, sana
"Uy, kung sino naman yung may drone diyan kasi nakikiano nga ako," yung drone shot ba. Kasi lagi sinasabihan tayo kokonti lang daw tayo tapos yung kuha daw ng camera, laging yung kumpul-kumpul ba, 'no? Kaya sabi nila, konti lang. So kung drone shot 'yan makikita mo from the top kung ilan yung mga tao. Ah ano ba 'yan, may chika sa inyo, offline na lang, sige. Sa Bulaga talaga, 'no. Anyway, yung kung puwede kayo magpadala ng mga drone shots, importante kasi 'yan 'no, para makita kung, gaano yung reach ng tao. Tsaka yung mga pumupunta please 'no, yung disiplina, ayaw po natin may masabi sila sa atin na mga balahura ang mga DDS o mga wala tayong mga urbanidad 'no, kahit, sila naman yung merong ganyan 'no. Hindi alam mo ako wala akong pakialam kung ang tao ay walang urbanidad basta may konsensya, 'di ba? Hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo, wala kasi diyan 'yan, 'no? Wala diyan sa pinag-aralan, oh, tingnan mo yung mga nagsasabi diyan na maingay daw tayo, hindi daw tayo gumagamit ng mga ano, binabayaran daw tayo. Anong ginagawa nila? Ako, talagang dun ako nabwisit. Binawal ba yung drone, Lea? Bakit? Bakit nakita ko si Tia Moreno may drone? 'Di ba upload siya ng ano, ng, ah, konting shots, pero isa lang nga yun nung nakita ko. Anyway, oh, ano yan chika sa Itbulaga? Uy, mamaya offline. Baka mamaya madami-dami diyan. Anyway, sige mamaya makikita ko yan. Salamat ng marami sandali lang talaga ako ngayon chine-check ko lang kung kayo okey pa, galaw-galaw diyan 'no. Wala akong masyadong nakita from the Philippines, puro nasa abroad itong mga kausap ko ngayon. Uy, kung puwede, kung 'di pa kayo nag-subscribe sa YouTube ko, dun tayo kasi YouTube parang ayaw talaga ako ng YouTube 'no. Um ang dami kong views pagdating sa Facebook, pagdating sa YouTube ayaw niya ako, ewan ko. So, kung puwede like lang natin, 1 second lang 'yan, mag-like lang tayo. Tapos dun sa YouTube din 'no. For now, hayaan muna nating, wala tayong masyadong, malaking pag-uusapan sa antabayanan na natin yung mga pangyayari ngayon and pagdating ng papasok na week. Of course 'no, andiyan na si Pards baka puwede na kaming mag-join uli. Alam ko nami-miss niyo na ang tambalang amateur pundit na ground floor edition. Pero itong aking Pards kasi pumapag-ibig yata, no? Pumapag-ibig sa napakagandang si Kati Binag. Uy, chika lang 'yun, hindi. Friends lang sila. Anyway, o siya, magsikain na tayo, 7:41 na po dito sa Toronto at, sa Pilipinas at 8:41, sa Alberta is nauna kami sa inyo 'di ba, Alberta or nauna kayo? Diyos ko hindi ko na alam yung time. Salamat ng marami, ha, at kung ano man yung balita i-message niyo lang ako. Minsan, magla-live ako ng mahaba-haba. Ngayon hindi, Linggo. Linggo ngayon, magsipag pamalengke na kayo at, yung mga maglaba na kayo, ha, tapos dumaan na kayo sa EDSA. Tapos uwi na kayo, basta magpakita lang kayo bilang suporta, 'no? Okay, thank you very much and, remember mag-ingat kayo at huwag magpapagamit. This has been your Tita Eats for the soft launch. Bye-bye!